At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na si full chapter 1110 natin. Pero bago nga tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga tayo magsisimula sa Black Lightnings na nga na to. So dahil dito makikita natin itong mga reactions ng mga Marines at saka ng mga ibang Vice Admiral dyan kasama na itong si Blue Rose. So nagugulat nga sila dito dahil nga nagsisilabasan na itong mga itim na kidlat. At maging dito sa side nila Atlas nila Frankie ay nakikita nga rin nila itong itim na kidlat. At ganoon din, same din yung reaction nila dito kala Blue Rose, mga gulat nga rin sila dyan. At so habang nagkakagulatan nga sila dito ay sa kabilang banda, itong mga pacifistas naman ay tuloy-tuloy sila sa pag-atake o sa pagsira dun sa mga battleships ng mga Marines. At itong si Dr. Vegapunk naman may kita dun sa may monitor na iinom-inom lang siya ng kape. At ayan ay 7 minutes na lang yung natitira para ituloy na ni Dr. Vegapunk yung mensaheng sasabihin niya. At so pagkatapos dito ay talo na dito yan sa may Marijoa kung saan nga may kita lagi itong mga Gorosei dahil wala na nga itong 4 na Gorosei dito sa lagi nilang pwesto. At ang may kita na nga lang dyan ay itong isang malaki na black circle magic na nga na to. At so after nga nito ay may kita nga dito sa side na nila Saturn ay meron na nga nagsisilabasan dyan sa 4 pa ng mga bilog na yan o sa mga magic circles na nga na yan. At then ay after nyan ay dito na nga ngayon nagsilabasan itong mga 4 pang elders natin at eto nga naka-awaken form na sila nung sa pagdating nila dyan. So matindi ito, kompleto na etong 5 elders natin at eto kaharap na nila etong si Luffy mag-isa ngayon dyan. So dahil dito ay nagulat nga etong si Luffy dyan sa mga nakita ng mga halimaw. So ibang iba talaga yung itsura ng awakened form na ito ng mga 5 elders natin. So obvious na obvious, mga mythical type etong mga to. But anyways, ay dito nga ay inisa-isa na kung sino-sino etong 4 na mga halimaw na nga na to. At uunahin na nga dyan ay etong si Mars. So etong si Saint Mars ay siya nga etong ibon. At eto namang si Saint Tapman, siya naman etong wild boar nga. So etong si wild boar na to, di ko alam, para mas mukhang crab kaysa boar etong boar na nga na to. But anyways ay mapapansin nga rin dito na etong mga marks ni Saint Tapman dyan sa may kanyang ulo o sa may kanyang noo ay makikita rin dito nga sa kanyang awakened form na nakakalat naman din sa may bandang katawan at saka sa mga sungay-sungay niya ganyan. But then ay pagkatapos ng i-reveal kung sino etong awakened nga ni Mars at saka nga ni Saint Tapman ay talo naman dito yan sa malaking bulate na nga na to at saka sa skeletal na kabayo na nga na to. At then ay etong ang si Saint Venus, siya etong kabayo o yung skeletal na kabayo, habang etong si Saint Jupiter naman siya nga etong malaking bulate na to. But then ay pagkatapos nga nito ay dito sa kabilang banda si Saint Venus ay umarangkada na kagad nga siya dyan at gamit etong kanyang ability ay hinanap niya etong mga pacifista na kasalukuyang naninira nga dyan sa mga battleships nila. At nung makita na nga ni Saint Venus etong mga pacifistas na to ay dito bigla nang inatake etong mga to at sinira nga yan isa-isa. So dito gumamit nga raw ng freezing na slash etong si Saint Venus para i-freeze yung mga circuits nga ng mga pacifistas na to. At sa iilang segundo lang ay nakalahati niya kagad yung bilang ng mga pacifistas. So grabe, sobrang bilis na ito ni Saint Venus. So ang nangyari kasi dyan, tinakbo niya yung paligid ng Egghead Island. So kaya ayan, yung mga nakikita niya ng mga pacifistas ay ayan, pinagbabanatan niya, pinagsisira niya o pinag-freeze niya yung mga circuits ng mga pacifistas. So kaya ito ay confirmed na kalahati na lang yung bilang ng mga nagka-function ng pacifistas dyan sa may Egghead Island. Habang sa kabilang banda naman ay etong si Saint Mars ay bigla nga siyang lumipad papunta naman dito sa itaas nga ng Labo Face at sinugod niya etong Labo Face ngayon. Pero dahil nga may barrier dyan kaya hindi tumalab itong pag-atake ni Saint Mars dyan sa may Labo Face. So ibig sabihin matindi-tindi pa rin, matibay pa rin yung barriers dyan nila Dr. Vegapunk.
Pero makikita rin yung mga ibang reaction ng mga Marines dito na masaya nga sila, natutuwa sila kasi nakita nila na ang lalakas ng mga 5 elders. But then ay pagkatapos nga dito ay tuloy naman yan sa side nga nila Zoro. So ito nga tuloy yung laban ni Zoro at saka nga nito ni Rob Lucci. Pero ito nga si Sanji ay tinatawagan niya na yung ibang mga kasamahan niya nga, itong ibang Straw Hat Pirates natin gamit yung Denden Mushi. At sinasabi niya nga na umalis na kagad sila dyan, wag na silang hintayin siya at saka si Luffy kasi nga delikado na lalo yung sitwasyon dyan. Pero sagot nga itong si Jinbei at ang sabi niya nga si Zoro ay nakita niya nga na ayun nakikipaglaban pa rin siya hanggang ngayon kay Rob Lucci. So itong si Pops Jinbei natin malapit na nga dyan kay Zoro kaya tanaw niya na. So kaya yan sagot si Sanji, sabi niya nga dyan na ano ba yan, di pa rin tapos. Itong si Zoro sa pakikipaglaban dyan kay Rob Lucci, pabigat daw itong si Zoro, sabi niya ganyan. So dahil dyan ay narinig nga ni Zoro itong sinabi ni Sanji kaya nga nabanas o nainis itong si Zoro dyan. Pero makikita nga natin na biglang tumilapon din itong isang espada ni Zoro dahil sa atake nga nito ni Rob Lucci. But then ay dito na nga inatake ni Rob Lucci itong si Zoro ngayon gamit yung kanyang panibagong style o technique na kung tawagin ay Shugan Madara. Pero inilag-ilagan nga lang yan ni Zoro at sabay biglang kuha dun sa kanyang tumilapon na espada. Sabay biglang banat siya ngayon dito kay Rob Lucci gamit itong kanyang panibagong atake rin na kung tawagin naman ay Huhu Vahel Stripe Hand 3-sword style. At so dahil nga sa atake na yan ni Zoro kaya natalo niya na itong si Rob Lucci dyan finally. At may kita nga na sa paligid natin ni Zoro ay meron ng mga itim-itim na kidlat dyan sa kanya. So dito ay sinasabi nga na ang lupit ni Zoro kasi one hit lang ay natalo niya na itong si Rob Lucci dyan. At ayun nga, hindi niya pa sinusot o ginagamit yung kanyang bandana. So ibig sabihin parang hindi pa ganun pumipwersa talaga itong si Zoro natin sa pagtapos nga niya dyan kay Rob Lucci. At so pagkatapos dito sa laban ni Zoro at saka nga ni Rob Lucci ay balik ulit yan dito sa side ni Luffy dahil tuloy nga ulit yung laban nilang dalawa ni Saturn. Pero etong si Saint Jupiter bigla nga siyang nag-merge o nag-dive ulit dyan naman sa may ilalim ng lupa at maya maya pa ay biglang labas etong si Saint Jupiter dyan para kainin naman etong si Luffy. So matindi, nag-surprise attack pa etong si Saint Jupiter dyan. Pero nung makakain niya na nga etong si Luffy ay bigla naman dumating dyan etong si Dorit saka nga etong si Brogy at tinaga nila ngayon yung leg neto ni Saint Jupiter at dahil dyan ay tanggal naman etong ulo ni Saint Jupiter dyan. So putol yung uod yung ulo ng malaking bulate na nga na yan. So grabe kagulo sila dito, kanya-kanyang laban sila ngayon dyan. Pero pagkatapos nga nito ay eto nga tawa-tawa ngayon si Luffy sabay biglang bati niya yung dalawang higante at sabi niya nga dyan long time no see. At eto nga masaya din dyan etong sila Dorit saka nga etong sila Brogy at ang sabi nga nila ang tagal daw neto ni Luffy kaya ayan pumunta sila para pick upin na etong si Luffy, sabi nilang ganyan. So ang ganda ng reunion nila dito, saktong-sakto kung kailan kailangan ni Luffy ng backup ay saka dumating dyan si Dorit saka nga si Brogy. Pero maliban pa dito ay sa side naman neto nila Brook nila Lilith ay nakarating na nga sila dito naman sa side nga nila Usopp nila Nami. So magkakasama na etong mga to at si Sunny natin ay okay rin yung lagay niya kasi etong si Usopp nagpalabas siya ng mga maraming bamboo at ayun yung parang nagsalo o dun bumangga etong si Sunny. So all in all ay safe nakarating etong sila Brook, sila Sunny at Lilith dyan nga kala Nami. Pero ayun, etong si Lilith galit siya, yamot siya dito nga kay Brook kasi nga risky play yung ginawa nila dyan. So medyo natadyakan pa ni Lilith etong si Brook dyan. But anyways ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang etong chapter natin. So ayan medyo matindi yung nangyari nga sa chapter na to, medyo kagulo sila dyan. At ayun so far ay pagdating dito nga sa awakened form pala ng mga 5 elders natin ay medyo binubuli dyan etong sa pagiging bulate neto ni Saint Jupiter. So hindi ko lang alam kung nakita nyo na yung meme nito pero nandoon yun, pinost ko sa may Facebook page natin. At ayan pala kung di pa kayo nakaka-follow sa Facebook page natin, so medyo kagagawa ko lang nun ay nandiyan lang po yung link niyan sa may description natin. So pakicheck lang siya at paki-follow na rin guys. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. At yun pala huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.